ay part 2 ng kabanatang 119, ang pinakamahabang ah, kabanata sa banal na kasulatan, at ito ay sa talatang 113, Psalm 119 verses 113 to 128. Pakinggan ang salita ng Diyos. Kinasusuklaman ko ang mga taong may salawahang kaisipan, ngunit iniibig ko ang iyong kautusan. Ikaw ang aking kalasag at dakong kublihan. Ang iyong salita ang aking inaasahan. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan, upang ang mga utos ng aking Diyos ay aking maingatan. Alalayan mo ako ayon sa iyong pangako, upang mabuhay ako, at huwag akong hiyain sa pag-asa ko. Alalayan mo ako upang ako'y maging ligtas, at laging magkaroon ako ng pagpapahalaga sa iyong mga batas. Iyong tinatanggihan silang lahat na naliligaw sa iyong mga kautusan, sapagkat ang kanilang kautusan ay walang kabuluhan. Inalis mo ang lahat ng masama sa lupa, gaya ng basura, kaya't iniibig ko ang iyong mga tuntunan o patotoo. Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo, at ako'y takot sa mga hatol mo. Aking ginawa ang tama at makatuwiran. Sa mga umaapi sa akin ay huwag mo akong iwan. Maging panagot ka sa ikabubuti ng iyong lingkod. Huwag mong hayaang apihin ako ng mayabang. Nanlalabo ang aking mga mata sa paghihintay sa pagliligtas mo at sa iyong matuwid na pangako. Pakitunguhan mo ang iyong lingkod na ayon sa iyong tapat na pag-ibig. At ituro mo sa akin ang iyong mga alituntunin. Ako'y lingkod mo, bigyan mo ako ng kaunawaan, upang ang mga patotoo mo ay aking malaman. Panahon na upang kumilos ang Panginoon, sapagkat ang kautusan mo ay nilabag. Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit kaysa ginto, higit kaysa dalisay na ginto. Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay. Kinasusuklaman ko ang bawat huwad na daan. Pagpalain nawa tayo ng pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ang ikalawang bahaging ito ay patungkol sa tinatawag nating a life of dedication to the Lord. Ngayon, kung babalikan natin ang sa pagbibigay ng definition, what does a life of dedication to the Lord mean? At sinabi ko that a life of dedication to the Lord often means living in a way that aligns with spiritual principles and values. It involves prioritizing one's faith and relationship with the Lord above all else. Ito ang ibig nating kahulugan at sinasabing, I am dedicating my life to you. Ngayon, ang makagagawa lamang nito ay walang iba kundi ang mananampalataya. Dahil ang hindi mananampalataya, hindi niya ito masasabi. Ang mananampalataya lamang ang ngayon ay meron ng kakayanan na kanyang sabihin sa Diyos sa kanyang panalangin na ito ang kanyang gagawin. Kaya nga, sinasabi natin that a life of dedication to the Lord is about seeking to align one's actions, one's thoughts, one's intentions with spiritual values and striving to grow closer to God. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi madali. Una, meron tayong kaaway. Hindi yung kaaway ng katulad ng ating nakikita at nahahawakan. Ang pinakamahirap na kaaway ay yung di nakikita. Pero itong kaaway na ito
ay napagtagumpayan na ng Panginoong Hesukristo nung si Jesus ay namatay sa krus, nailibing at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay mula sa mga patay. Bakit ko sinasabing ito'y napagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kapag tayo ay pumupunta sa mga burol, ano ang pumapasok sa inyong isipan? Kaawa-awa ang naiwan, 'di ba? Ulila na sila. Pero sa atin ng mga mananampalataya ay ito ang magpapaalala sa atin na ito ang kamandag ng kasalanan. Namamatay ang tao. Pero ang pinaka mas masaklap ay ikaw ay namatay at pagkatapos noon, ang buhay mo ay nasa ilalim ng poot ng Diyos at ito ay wala ng hangganan. Namamatay pa rin ang mga anak ng Diyos. Yung binasa natin kanina sa Genesis chapter 12, at kung binasa natin at narinig natin ang Genesis chapter 11, na ito ang mga patriarko, ito ang pinagsimulan ng bayang Israel, lahat sila ay nangamatay. Ngunit kahit sila ay nangamatay, ay nakitaan natin na mayroon silang pananampalataya sa Diyos. Ang Old Testament ay isang pagpapaalala na ang mga Israelita, ang ninuno ng mga Israelita ay hindi nagkaroon ng magaang na buhay. Napansin natin sa Genesis 12 na naroon na ang pagsunod ni Abraham sa Diyos na lisanin ng kanyang bayang sumasamba sa Diyos-Diyosan, sumasamba sa bituin, sumasamba sa mga makalangit na mga nagbibigay ng liwanag. Sa madalit salita, si Abraham ay isang pagano na bago siya tinawag ng Panginoon. At paglabas niya at paglisa niya sa kanyang bayan, makikita na natin yung kanyang buhay ng pagsunod sa Diyos. Pero hindi madali. Dahil nariyan, ikaw ay tatakutin, ikaw ay tutuksohin. Katunayan, walang ginagawa ang paraon ng Ehipsyo sa kanya. Si Abraham nag-iisip, papatayin ako sigurado. Dahil napakaganda mong asawa kita, sabi mo magkapatid tayo. Narinig nyo kanina na yan ay half-truth dahil si Sarai ay kanyang half-sister. Paano nangyari yung half-sister? Lahat ng tao ay galing sa mag-asawang Adan at Eva, kung tutuusin. Kaya't ang lahi na dumadami sa atin ay galing sa isang ama at galing sa isang ama. Doon lamang ay mga tanong na ang ibig mo sabihin, pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng pagsasama at sexual na relasyon ang magkapatid, magpinsan, to the 3rd, 2nd, 4th degree. Noong mga panahong yaon, ay meron tayo makikitang pahintulot ng Diyos. Alam niyo, sa theology, ay merong tinatawag na positive law. Na habang inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban, ay meron siyang idinadagdag. Kaya positive. Or ang iba ang tawag, plus law. At ito ay tanggap natin sapagkat ang kapahayagan ng Diyos, matandaan natin, ang Genesis ay simula pa lamang ng kasaysayan ng sangkatauhan. At habang tumatakbo ang panahon, ay dinadagdag ng Diyos ang kanyang mga utos. Ngayon na hindi na ito pwede. At makikita na natin na mayroon nang ibinigay na batas ang Diyos sa pamumuno ni Moises nung ang Israel ay isa ng bayan. Kaya pag sinasabi nating a life of dedication to the Lord is about seeking to align one's actions, nakita na natin ang liwanag. Naunawaan na, meron na tayong kamalayan sa katotohanan bilang mga anak ng Diyos. At ang kontekstong ating makikita rito ay nagsimula ito sa Psalm 105 ng Psalm 119. Ilawan sa aking mga mata ang salita mo at liwanag
sa landas ko. Meron na kagad na pagpapahayag ang mga awit na ito ng kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay niya. At sinasabi niyang, Thy word is a lamp unto my feet. Ang salita mo, Diyos, ang nagbibigay ng gabay sa akin. Ang di mananampalataya, hindi nila sasabihin yun, na ang Biblia ay nagbibigay ng gabay sa buhay ko. Kaya makikita natin na ang may akda na ito ay isa ng mananampalataya sa Diyos. Kahit na siya ay nasa tinatawag nating matandang tipan. Ngunit tayo ay binibigyan na ng pagpapaliwanag na naroon ang kanyang intensyon na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang sinasabi dito sa 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo na ituro ko na ito. Ilawan ay maaring ito ay lampara ng mga kapanahonang yon o torch na hawak-hawak sulo. At alam din naman natin ang sulo ay limitado lamang ang liwanag nito. Kung ang bawat isa ay mayroong sulo o kung ikaw ay mahawak ng sulo, baka hanggang 5 metro lamang ng iyong nilalakaran, paikot, ang maibibigay na liwanag nito. Pero ito ay makatutulong na hindi ka mahulog sa bangin. Hindi ka matuklaw na nag-aabang na makamandag na ahas. Ngunit, nang sinabi ng mga awit, ang ilawan at pagkatapos ay ang liwanag sa landas ko, ito ay liwanag na ng sikat ng araw. Kung kaya't mas malawak na ang ating nakikita ng ating lakad at landasin. Meron tayong mababasa sa banal na kasulatan na napakaliwanag na. Singliwanag ng araw, sabi natin. Ibig sabihin, hindi na ito kinakailangan pagdebatehan pa. Ito ang gusto ng Diyos. Ito ang dapat nating sundin. Ngunit may mga bagay na tayo ay nababalutan ng kadiliman sa ating kapaligiran at kailangan natin ng sulo. Na sa ganun ay magkaroon tayo ng gabay sa ating pamumuhay. Kaya ang pinag-uusapan natin dito ay a Christian walk. Paano tayo mamuhay bilang mga mananampalataya. Nung araw ay dumaan sa aking pagkabata, meron akong mga paboritong mga cartoons sa TV. Ayan, pag nabanggit ang cartoons, hindi na ata nababanggit ngayon yung cartoons eh. Anime na ata ngayon. Pero yung, alam niyo yung cartoons, di ba? Yung sa comics at pagkatapos ginawa sa TV. At dito ay hahanga tayo dito sa mga cartographers o yung mga artist ng cartoons na gumuguhit. Pinapakita nila ang iba't ibang lakad ng mga tao. Kapag kontrabida yung karakter ng cartoons, alam niyo ba kung ano ang sa cartoons? Sa comics medyo mahirap eh. Sa comics, ang ilalagay na nila, balbasarado. Pero sa cartoons ay meron kayong makita, mataas ang kwelyo, tapos nakasombrero, tapos yung mata kaliwat kanan. Alam niyo yan, pagka ganun yung karakter sa cartoons, kontrabida ito. At kapag ang bida sa cartoons ay kadalasan maayos, di ba? Maayos ang lakad. At sa cartoons, maraming ipinapakitang pag-uugali ng mga tao. Kahit wala pang salita, paano nila pinapakita yung mayabang na tao sa cartoons? Alam niyo ko, no? Matangos ang ilong, ganun maglakad. Sabihin, mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Ito ang mga bagay na ngayon ko lang napagtatanto na talagang binigyan sila ng kaloob ng Diyos na kaya nilang isalarawan ang iba't ibang uri ng mga tao. Sa Biblia, sa salita ng Diyos, tayo rin ay tinuturuan kung paano mamuhay
ayon sa kalooban ng Diyos. At kung inyong matatandaan nakaraang linggo, ang aking unang-unang punto rito ay ang pagsisikap natin na mamuhay ayon sa salita ng Diyos at kalooban ng Diyos ay nandoon yung determinasyon natin. We are to be determined. We must determine to do and obey the Word of God. Dahil napakaraming contrary paths and opinions and opposition sa buhay ng isang mananampalataya. Si J.I. Packer nagsabing Scripture is for sound doctrine. Sound doctrine is for real life. And real life is for real church growth. Number 1, are we determined to obey God's law? Kung wala tayong determinasyon, sa simula pa lamang, ay hindi tayo makakapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, marami sa atin na nung tayo ay naipanganak na muli, day 1, maaaring masabi ko na tayo na born again, ibang-iba ang talagang ating determinasyon at sinasabi nating ako ay talagang anak ng Diyos. Kahapon lamang ay ako ay nasa, alam niyo, mahilig akong alam niyo yung book sale, yung mga sa mga mall, at doon ay mayroong mga nabebentang mga sound books na mura. Kaya pag ako'y nadaan at nakita, papasok ako rito at ako ay titingin. At dito nakakatipid ako ng mga libro sapagkat hindi ko malaman kung ito ay sobra na, kung kaya't ganun lamang. Saan makakakita ng 300 pesos, 400 pesos. Yung 500 ay, yun ay, kung bibiling ko yun ng bago, yun ay mga 2,000 pesos. Kaya, habang tumitingin ako, merong isang babae na ang edad ay parang 18 years old. At nandun ako sa lugar ng mga reform books na tinitignan. At meron siyang kinuwang isang libro na hindi ko napansin. Sabi niya, "Oh, I know this author." Sabi niya ganun, "And it's so cheap." Inglesera. At napatingin ako, tinignan niya ako, sabi niya, "Are you into Calvinism?" Yes. Sabi niya, "I'm a Catholic, but now," sabi niya ganun, "I am into Calvinism. I love this book." Ang point, alam niya kung ba't ko kinikwento ito, ganito ang na-born again. Yung merong excitement na makatiyak ka ng sound doctrine. Pero marami sa atin habang tumatagal, nawawala ang apoy. Nagiging monotonous. At kuminsan ay parang obligasyon na lang na tayo ay maging born again. I-maintain mo na lamang ang iyong pagiging born again. Dito sa verse 113, makikita natin na ang isang ayaw ng mga awit na ito ay yung pagiging double-minded. Meaning, meron kang dalawang opinion. Hindi ganito ang ating makikita sa Old and New Testament. Sa Old Testament, matandaan nyo nung si Elijah hinamon ng mga false prophets sa Mount Carmel. Ano sinabi niya? If the Lord is God, itong sinasabi niya sa kanyang kapwa Israelita na bumaling sa ibang daan o ibang Diyos-Diyosan. At itong sabi ni Elijah, if
the Lord is God, follow Him. But if Baal o Baal is God, follow Him. Isa lang. Hindi pwedeng dalawa. At ito yung kinamumuhian ng mga awit na ito. At ang kanyang sarili ay inaamin din niyang siya ay nabibiktima ng pagiging double-mindedness. Si Abraham kanina, sa ating scripture reading, ay biglang nung nakita niyang panganib, buhay niya nakataya. Alam ni Abraham na kukunin ng paraon ang asawa niya. At alam ni Abraham na kapag sinabi niya mag-asawa kami, ipapapatay ng paraon si Abraham. Dahil, hindi pwede yun na may asawa at kukunin ng paraon. Kaya, si Abraham ang gumawa ng ideya ng ganito. Alam niyo kung ipa-fast forward ko to at sa panahon natin ngayon, napansin ba ninyo tayo mga Kristiyano, napaka-creative nating gumawa ng kasalanan o ng paraan sa paggawa ng kasalanan? Naintindihan ba ninyo yung point ko? Kung minsan, nagiging original tayo sa paggawa ng kasalanan. Nagagawa nating parang hindi kasalanan. Nagagawa natin magpaliwanag na parang hindi kasalanan. Kung kaya't ito ang sinasabi ng mga awit na ito. Ang ikalawa na gusto kong makita natin sa paano tayo magkaroon ng dedication o paano tayo magpatuloy na mamuhay sa ating Diyos na mayroong pagsamba at paghanga ay narito sa verses 118 to 120. Iyong tinatanggihan silang lahat na naliligaw sa iyong mga kautusan, sapagkat ang kanilang katusuhan ay walang kabuluhan. Inalis mo ang lahat ng masama. At sila'y gaya ng basura sa lupa. Kaya't iniibig ko ang iyong mga patotoo. Verse 120, ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo. At ako'y takot sa mga hatol mo. Kung minsan, pag nababasa natin yung ako'y nanginginig ng takot sa iyo, ang pumapasok sa atin ay umiiwas na tayo. Hindi. Dahil sa verse 119, iniibig ko ang iyong mga patotoo. Ano ang takot na sinasabi dito ng mga awit na ito? Dahil bago yun ay kanyang sinabi sa verse 118, ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Ito ang mga taong ang kautusan ng Diyos ay baliwala sa kanila. At anong ginawa ng Diyos sa mga taong ito? Ang sabi ng mga awit, inalis mo ang lahat ng masama sa lupa gaya ng basura. Kaya, kung papaano niyang nasaksihan ang mga ito yung maliwanag na gawa ng Diyos, ako'y nagkaroon ng panginginig dahil sa takot sa iyo. At ako'y takot sa mga hatol mo. Kung nais nating mamuhay ng merong dedication to the Lord, ay dapat nandoon yung ating awe or reverence
that we stand in awe of God. Na tayo ay mayroong pitagang o banal na takot o pitagang pagpapahalaga sa Diyos. At ang takot na sinasabi dito ay takot na masaktan ang Diyos sa aking gawa, sa aking buhay. Nakita niya kung papaano manghatol ang Diyos. Kanina, sabi ko, ay naroon ang determinasyon nating sundin ang utos ng Diyos. Ngayon, ay naroon ang banal na takot natin sa Diyos. Kapag sinabing banal na takot, naroon ang paghanga sa Diyos, sa kanyang kadakilaan, at naroon din ang ating panginginig. Bakit ko ba ginawa ito? Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito? It's because it is only as we tremble before the exalted and holy God that we will ever see the world and its distorted values to be the empty things they are. Pag pumunta tayo sa aklat ng Ecclesiastes, ang karamihan ang tumatanggap na may akda nito ay si Solomon. Sino ba si Solomon? Siya ang taong binigyan ng kaloob ng Diyos ng katalinuhan, wisdom, knowledge and wisdom. Kaya sa kanyang karunungan, nang siya ang nagahari, ang Israel ay nailagay sa sentro ng mapa. Ang ibig ko sabihin, naging first world. Ang ibig kong sabihin, naging mayaman. Kaya nga sinabi nung sa banal na kasulatan, ng panahon ni Solomon, ang ginto at pilak ay naging pangkaraniwan. Kaya nga't merong isang reyna na galing sa Siba at talagang gusto niyang pumunta sa Jerusalem. At nung nakita niya ang kaharian ni Solomon, sabi niya, kalahati lang pala. Ang nabalitaan ko, iba pag nakita mo ang Jerusalem at ang kaharian ni Solomon, iba. Ang may akda na ito ng Ecclesiastes ay mayroong paulit-ulit na sinasabing walang kabuluhan, walang kabuluhan, walang kabuluhan. Ginawang pangkaraniwan ang ginto at pilak. Nagkaroon ng maraming asawa. Siguro, sa isang lalaki, ano pa hanapin ng isang lalaki? Napakayaman ko na, wala nang tatapat sa kayamanan ko, ang aking kaharian, ang lungsod na Jerusalem ay talagang napakaganda at lahat ng magaganda ay akin. Pero sinabi niya, walang kabuluhan. Tapos doon sa kahuli-hulihan na kabanata ng Ecclesiastes, ay meron siyang binanggit sa atin. At tingnan ninyo ito sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. Alam niyo mga kapatid, kapag nawala ang takot sa Diyos, babaluktot na at magiging distorted na ang ating values. At papahalagahan na natin ang mga bagay na gusto natin.
Ito ang nawawala sa ating kapanahunan ngayon. Ngayon, hindi ko sinasabi ito sa unbelievers. Ang sinasabi ko ay sa mga evangelical churches. Alam niyo, merong kaming noong book reading report. Napakatagal ng panahon nung ako ay nag-aaral pa sa Grace Ministerial Academy na sinulat ni David Wells, No Place for Truth. Ito yung aming book reading report noon. At it is a very classic book na patungkol sa kamunduhan ng evangelical churches. Dahil dito sa librong ito, ang sinasabi ni Wells ay patungkol sa the weightlessness of God. Wala nang bigat ang Diyos. Ngayon, nung ako ay teenager, noon ay laging merong isang salita ng ang bigat mo. Yun yung araw eh. Oh, ang bigat mo. Sabihin mo ngayon niya, masasaktan ng tao sa'yo. Dahil, anong tingin mo sa akin? Sobrang taba ko? Ang bigat ko? Nung araw, sa amin, kapag napanggit yung ang bigat mo, ang ibig sabihin nun eh, wow, kahanga-hanga ka. Yun ang ibig sabihin sa amin panahon ng ang bigat mo. Minsan kapag mayroong magandang lumabas at nakita namin, ang narinig ko lagi doon sa mga mas matanda sa akin, wow, ang bigat. Ang bigat. Ang ibig sabihin, sa panahon natin yun, maaaring, grabe. Actually, alam niyo yung word na glory? Yan ay bigat. Weight, bigat. Kaya pag sinasabi natin na luwalhatiin ng Diyos, kumbaga noon sa panahon ko ang bigat ng Diyos, ang ibig sabihin ay wala kang masasabi. Sa panahon natin ngayon, ito ang nawala o nawawala sa mga Kristiyano, sa mga professing Christian, sa mga evangelical churches na hindi pinapahalagahan kung sino ang Diyos. Nawawala yung tinatawag nating takot sa Diyos. Napansin niyo yung sinabi ng pinakamayamang tao sa balat ng lupa nung panahong yaon, matakot ka sa Diyos. Anong hanap mo? Feelings? Hindi pa ba naging perpekto ang feelings ni Solomon? Meron siyang 700 wives and 300 concubines? 1,000 babae? Lagi kong sinasabi, isang gabi bawat isang babae, ilang taon yun? 3 taon. Kaya yung una niyang asawa, see you after 3 years. Kung sex lang ang pinag-uusapan, palagi ko, walang tatalo rito kay Solomon. Kung yaman lang ang pinag-uusapan, nung panahon ni Solomon, wala rin tatalo sa kanya. Ngayon ang hinahabol ng tao yung ginto. Dahil di na bumababa ang presyo niyan sa stock market. Pero sinabi sa Biblia noong panahon ni Solomon, pangkaraniwan lang ang ginto. Ang panahon ni Solomon. Ngayon, kung ang pinag-uusapan natin ay yung security ng kanilang bansa, napakaraming kabayong pandigma ni Haring Solomon. Napakarami niyang kawal. Makinig tayo sa isang tao na palagay ko natanggap ng lahat ng karangyaan, lahat ng sarap ng buhay, pati sexual life. Pero itong kanyang sinabi, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos.
at sundin mo ang kanyang mga utos. Kapagkat ito ang katungkulan ng tao. Ito ang nawawala sa ating panahon ngayon sapagkat nakalimutan na ng tao yung hininga ng tao galing sa Diyos. Kahit ano ang gawin natin, ang buhay natin ay galing sa Diyos. Ngayon, kung tayo ay born again, yung ating muling pagkapanganak ay galing sa Diyos. Kaya nga born again. Una tayong sinilang ng natural birth, pinanganak tayo ng una, sinilang tayo ng ating magulang, pero walang binigay ang magulang natin ng hininga. Ang hininga natin ay galing sa Diyos. Pero nung tayo ay naipanganak na muli, yan ay gawa ng Diyos at galing sa Diyos. Di ba mas dapat lamang na magkaroon tayo ng iba yung paggalang sa Diyos? Therefore, I love your commandments above gold, above fine gold. Therefore, I consider all your precepts to be right. I hate every false way. And so, do we love God? Mahal ba natin ang Diyos? Then, magkaroon ka ng determinasyon, sundin ang salita ng Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Magkaroon ka ng reverence sa Diyos. Our age is being described as postmodernity. Ano ba ang ibig sabihin nitong postmodernity? Napakalaki ng impluwensya nitong German philosopher na si George Wilhelm Friedrich Hegel na yung kanyang itinuturo na Hegelian philosophy or Hegelian sense. Ano itong puntong ito? That something may be true for you or me for now, but it does not have any binding validity for others and for all times. Natandaan niyo yung sinasabi ko lagi sa kapag ka nagdidiskusyon ng magulang at ang anak? At ang tinutuwid o ginagabayan ng magulang ang anak dahil ang sinasabi ng mga magulang, anak, huwag mong gawin yan, napagdaanan ko na yan. Sagot ng anak, old passion na kayo eh. Yung inyong buhay noon, tapos na yun. Iba na ang buhay ngayon. At yung huwag kang huhusga. Huwag kang magsalita ng negatibo. O kaya, yung sinasabi mong yan, para sa iyo yan. Yan ay pasay. Tapos na. At maaring yan ay hindi maging tama bukas, next month, or even next year. Ano yung point na sinasabi ko ng postmodernism? That there are no absolutes. Walang sukatan. Walang isang tama. Kaya kapag ganito, walang mali. There is nothing we can call false or error. Ito ang tinatawag nating postmodernism. Kapag meron ka sinasabing false, ay yan ay inexcusable. Dahil ang postmodernism, especially itong tinatawag kong Hegelian philosophy or Hegelian sense, ang kanilang posisyon is that all ways of life must be equally valid and the only thing that is absolutely wrong
is to say the path taken by someone else is wrong. Ang tanging absolute lamang ay ito. Kapag sinabi mong mali ka, yan ang mali. So wala tayong sukatan, anong tama? Kaya, it is inexcusable to hate. Alam niyo, darating ang araw, baka dumating sa panahon natin, tayo mga Kristiyano ay magiging kriminal dahil ipinangangaral natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi nagbabago. We hold to absolutes. And that is the Word of God. And we must hold them. Dahil we cannot love God and also Satan. Paano mo sabihing mahal ko ang Diyos, ginagawa mo ang gawa ni Satanas? Mahal mo ang Diyos pero ginagawa mo yung mga gusto ni Satanas. We cannot hold to God's standards without separating from the contrary standards of this world. Ang nakakalungkot, kapag nawawala ang pagkaroon ng pagtakot sa Diyos, ay malayo ang Diyos sa ating puso at sa ating isipan. Malayo. Pero pwede natin gawin panlabas na meron tayong paggalang at pagmamahal sa Diyos. At ang nakakalungkot dito, may mga professing Christians na sinasabi nilang nananampalataya pa rin kami sa Diyos. Hindi namin nire-reject ang Panginoong Jesucristo, hindi namin nire-reject ang habag at biyaya ng Diyos sa buhay ko, but God is remote from their thinking and from their lives. Para bang hindi mag-sink in ang salita ng Diyos sa buhay nila. And yet they can look at you at sabihin nilang, I'm fine. Hindi ko nakakalimutan ng Diyos. Mahal ko pa rin siya. We cannot love God and sin. Hindi natin ipagtatanggol ang kasalanan the moment that tayo ay nagkasala. Actually, dapat agad-agad ay naroon yung ating paglapit sa Diyos at paghingi ng kapatawaran. Ano yung sinabi ni Jesus? No man, or no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Tapos sinabi ng Panginoong Jesus, you cannot serve both God and money. Brothers and sisters, are we willing to hate what God hates? Palagay ko kahit grade 3 maintindihan yan. Dahil marunong at kabisado na niya at kaya na niyang basahin ang Biblia, Tagalog man to, yung English, at maunawaan niya ito. Are you willing to hate what God hates? Kung may namumuhay sa kasalanan, ito ang unang hakbang. Kinamumuhian ko ito, Panginoon. Tanggalin mo ito sa akin. Bakit ko sinasabi ito? If you will never learn to love God truly,
hindi ka makakapamuhay ng a life of dedication to the Lord. You will never experience yung totoong blessing na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Matuto tayo sa isang tinawag ng Diyos at ginawang hari na kanyang sinabi, matakot ka sa Diyos. At matuto tayo sa mga taong kahit na nando na ang lahat ng karangyaan sa kanila, ngunit katulad ng sinabi ng mga awit kanina, tatratuhin nyo silang parang mga basura at aalisin sa lupang ito. Alam nyo yung nangyari at ginawa ng Diyos sa Old Testament sa Israelita, yung mga kinain ng lupa, yung mga tinuklaw ng mga makamandag na ahas, yung mga nangamatay sa digmaan, yung mga dumaan ng taggutom at kinakain nila ang kanilang mga sanggol. Yung sila'y naging bihag sa malayong bayan ng 70 taon. Abay, hindi yan kwentong pambata. Yan ay totoong nangyari sa kasaysayan ng bayang Israel. At anong dahilan kung bakit dumaan ang kaharian ng Israel ng ganito? Sapagkat nakadikit ang pangalan ni Yahweh sa kanila. Ang sabi ni Yahweh, kayo ang aking bayan, mamuhay kayo at sundin ang aking kalooban. Ako ang inyong Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano, napansin ba ninyo nakadikit ang pangalan ni Kristo sa atin? Di ba't dapat lamang na tayo ay kilabutan sa tahasan at patuloy na paggawa ng kasalanan? Dahil meron na tayong example sa Old Testament kung paano hinatulan ng Diyos ang kanyang tinawag na aking hinirang na bayan. Ngunit nung sila'y nabusog, o kaya nung sila'y nagutom, kinalaban nila ang Diyos. At ano ang nakita natin na nangyari? Ang sabi ni Pablo, pag binabasa natin ang Old Testament, yan ay examples. Yan ay halimbawa para sa atin na mananampalataya. Gusto pa ba nating hintayin na maranasan natin ang hatol ng Diyos? Kaya't doon sinabi na mga awit na ito kung bakit siya natatakot sa Diyos. At doon din niya sinabi sa huling talata ng 128, kaya't aking pinapahalagahan na batuin ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay. Kinasusuklaman ko ang bawat huwad na daan. Sa isang hindi mananampalataya, ito ay isang paghihimok na seryosohin mo ang Diyos. Huwag mo akalain na ang buhay ay hanggang lupa lamang. May kaluluwa tayo na hindi namamatay. At sinabi ng Panginoong Hesus, hahatulan ka sa iyong baluktot na pamumuhay. Ang tanging kailangan ay lumapit kay Jesus, aminin ang ating kalagayan ng ating kasalanan. At sumigaw ng saklolo, Jesus, iligtas mo ako. Kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay born again, kung ikaw ay anak ng Diyos, namumuhay ka sa kasalanan. Maliwanag sa aklat ng Hebreo, ikaw ay didisiplinahin ng Diyos. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. God disciplines
those He loves. At siya'y namatay para sa iyo. At ang disiplina ay masakit. It is painful. Pero at the end of the day, it pays off. Di ba sabi sa Hebrews chapter 12, no discipline seems pleasant at time, but painful. Pero ang magiging bunga nito ay bunga ng katuwiran, kapayapaan, at tayo ay nahuhubog. Huwag lamang tayong tumingin, I'm saved, my salvation will not be lost. Which is true. Pero kung namumuhay naman tayo bilang mga anak ng Diyos, ng gawa ng laman, dalawa lamang yun. It's either that you are not saved, o ikaw ay pasaway na anak ng Diyos, at ikaw ay kanyang didisiplinahin. And if you undergo God's discipline, tandaan nyo, tandaan natin, tandaan ng iglesia, yan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. And as I close this sermon, tulad ng sinabi ni Solomon, matakot tayo sa Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensaheng ito. At nawa, kami ay mapalalahanan ng dalawang bagay na ito kung papaano ang aming buhay ay magkaroon ng dedikasyon sa inyo. Magkaroon kami ng determinasyon na sundin ang inyong salita. Magkaroon kami ng banal na takot sa inyo. At huwag naming maliitin ang konsyensya namin na alam naming ito'y tinig ng Espiritu Santo. Huwag naming maliitin ang mga sinasabi ng aming mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat alam namin ito'y para sa aming ikabubuti. Huwag naming baliwalain ang pangangaral na narinig namin sa pulpitong ito. Huwag naming baliwalain ang inyong salita kapag binabasa namin ito. Naway magkaroon kami ng kababaang puso, magpakumbaba sa inyo. Hindi lamang aminin ang aming kasalanan, kung hindi ihinto ang kasalanang ginagawa. Sapagkat ayaw namin na kami ay inyong disiplinahin, sapagkat ito'y masakit. At kung kami ay nasa ilalim ng inyong disiplina, bilang mga anak ng Diyos, naway makita namin na magiging bunga nito, kapayapaan, katuwiran, at pag-ibig. Sa ngalan ni Jesus. Amen.